Yan, di ba? Naiinis kayo dun sa kumuha ng flag? Tama, di ba? Alright? Si Pastor Renz nun, halos lahat ng camper naiinis sa kanya. Kasi nga, di ba, parang pito ng pito. Di ba? May time pa namin nun, madaling araw. Ay, di ko muna sasabihin, no? Baka maano nila, madaling araw, gigising ka. Alam mo yung pag ginising ka, di mo alam kung nasaan ka. Tapos gagawa kayo ng mga activities. Alright? Tapos minsan kung saan-saan, ano ba yan, pinapalusot-lusot namin dyan. Tapos pagtitripan ka ng mga staff. Alright? The way we understand, or that naging camper din ako for how many times, and then naging staff, tapos naging, ano ba, pinaka-assistant ng camp director, okay? Tapos, ang dami, no? Ilang years pa naman. Pero nakita ko doon, iba't ibang experience ang bawat campers. Okay? Pero ito ang sinasabi namin, alright? Kung unfair dito sa camp, gusto namin sabihin, mas unfair sa labas. Mas unfair ang mundo. At least dito after 2 days, uwi na kayo, tapos na. At ang iba sa inyo, nakuwi na kayo sa bahay nyo, may pumito lang. No? Bigla kayong ano ba? Grabmaster ba? Alright? Counselor ba? Tatakbo? Alright? Ito maganda dahil nga kayo ay nabuhay na sa panahon na may mga cellphones. Okay? Kamusta yung mga yung katabi mo? Sabi mo, nabuhay ka naman na wala kang cellphone, di ba? Nabuhay ka naman ng walang wifi. Na parang yung katabi mo, meron ba dito habang natutulog ka, gumaganong-ganon pa yung kamay mo? Di ba? Yung ano na, parang addict na. Cellphone ko, di ba? Sino dito pag natutulog katabi cellphone, pero kahapon wala, di ba? Namimiss mo na ba siya? Sino dito miss na yung cellphone niya? Taas ang kamay. Okay, sa mga hindi magtataas ng cellphone, hindi na ibabalik yung cellphone niya. Sige, sino dito namimiss ang cellphone? O, tingnan nyo. Yan kayo di ba? Tapos, sino dito, pag uwi nyo, sabihin nyo, back to original life o back to old life. No? Yung iba pa nga sa amin talaga, hindi na umuwi talaga. Literally, gusto na sa camp. Kasi daw, andun si Lord, andun yung mga kaibigan, andito daw talaga yung nagmamahal sa Kanya. Alright? Pero gusto nating sabihin, this is just a dress rehearsal. This is just your preparation for a bigger world outside. Ibig sabihin, uwi ka sa inyo, sa pamilya mo, at tanong, Kristiyano ka pa rin kaya pag-uwi? Pag niyaya ka ng kaibigan mo, okay, sa bisyo, sa ML, okay, talaga bang nagbago ka sa loob ng 2 days? At iba sa inyo, no, siguro nagpaalam ka pa sa tropa mo, pupunta kasi kami dun sa church, may youth ka. Woo! Diba? Or baka yung iba sa inyo, babait lang ng 2 days, 3 days, 1 week, tapos balik na naman sa dati. Our last topic today, we will talk about, ayan, patingin mo na yung, kung kahapon, kagabi, the message of a dead man, but today, we will talk about, sana, yan, filled by the Holy Ghost. So kahapon, dead man, ngayon naman, Holy Ghost. Okay? Ano ba yung Holy Ghost? No? Tagalogin nyo nga. Banal na multo. Wow. And the word Holy Ghost, translated kasi yan sa Old English, but the same word, Holy Spirit. So we will talk about this afternoon, about the Holy Spirit. Okay? Kung meron man tayong dapat iuwi na kasama natin, eto yun. Kung meron mang gusto mong maging malakas ka sa harap ng temptation at kasalanan, we need the Holy Ghost. We need the Holy Spirit. Okay? Gusto ko sabihin, pagdating sa labas, wala nang pipito, wala nang mag-guide sa inyo. Mag-devotion ka. Diba?
Wala na rin yung, sino yung mga naghawak dito ng flag? Ayan. Wala ka nang babantayang flag, pero ang babantayan mo na yung sarili mo. Okay, babantayan mo na yung pananampalataya mo. Babantayan mo na yung walk mo kay Lord. Naalala ko pa nga noon, after ng camp, no? Para kami mga kawawa kasi wala namang magpa-follow up sa atin. Pero ito maganda, dahil ito ay local camp, meron tayong church. Tapikin mo yung katabi mo, may church. Okay? Meron kang, ang tawag sa life group leaders? W leaders. Okay? Na pwedeng mag-guide sa inyo. Sa amin nun, after ng camp namin, bahala na kami. Alright? Pero ito ang makakasama natin, ito ang makakatulong sa atin. Kailangan ang bawat isa sa atin, okay? Para kagayang katabi mo, di ba? Kailangan mabango siya. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mabango ka. Iba na kasi amoy mo nito mga nakaraang araw ka mo. Alright? Kailangan, pag uwi natin, bit-bit natin ang Holy Ghost. Bit-bit natin ang banal na Espiritu na tutulong at magpapalakas sa bawat isa sa atin. Can I hear amen? Okay, lakas mo. Can I hear amen? Yung katabi mo, hindi dati, sanay magsigaw ng amen. Alright? Tama? Baka mamaya, pagsakay nyo sa jeep, dahil napuspos kayo na banal na Espiritu, sabihin mo, Lord, bayad po. Gulat yung driver. Di ba? Di ba? Yung teacher nyo. Okay? Agree ba kayo? Biglang sumigaw ka. Amen. Nagulat ka. No? Sobrang sanay na. Alright? Yun ang maganda. Di ba? So let's talk about filled by the Holy Ghost. Alright? Bibilisan lang natin yun. Nito, ang pag-uusapan natin. At sana may mga maalala akong mga kwento patungkol sa camp o patungkol sa aking sarili. Okay? Let's talk about filled by the Holy Ghost. At tayo po ay mag-aaral mula po sa mga verses. Sa verse na ito, Acts chapter 1 verse 8 from the ERV version. Okay, tulungan niyo ang basahin. 1, 2, 3, go. But ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the uttermost part of the earth. Ang sabi, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Sabi mo nga, kapangyarihan. Kapag ka dumating ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin at kayo ay magiging saksi. Sabi mo nga, saksi. Ayan, bagay na bagay, di ba? Mike Enriquez, di ba? Ikaw ay magiging saksi sa Jerusalem, ibig sabihin sa inyong barangay, sa inyong bayan, in all Judea, okay, yun po yung mga karatig bayan, Samaria, at yung pinakadulo ng mundo. Ang sabi, ikaw ay magiging saksi, ikaw ay mag-share ng gospel, pero kailangan may kapangyarihan ka na nanggagaling sa banal na Espiritu. Di ko alam kung nasabi mo na ito, akala ko okay lang ako, pero bakit parang may kulang? Sinubukan ko, okay, nasa slide yan, sinubukan ko na distractions, okay, lagi ako nadidistract, no? Kumbaga, inaalis ko yung isip ko sa bagay na yan, lagi kong dinidistract. I tried din scrolling. Okay? Alam mo yung nag-scroll ka, tapos walang katapusan scroll mo. Okay? May pinanood ka na bang video sa Reels? Okay? Nung kakapanood mo, 3 oras pala yon. Umuulit-ulit lang. Okay? Actually, wala naman sa isip mo yung pag-scroll. O maaring you tried everything. No? Ginawan mo lahat, ginalingan mo, puro ka achievements, pero bakit para pa ring may kulang? Okay? After everything, empty ka pa rin. Maybe you know God, pero parang ang layo ng Diyos. He's so distant. I worship, pero parang walang fire. Sabihin nyo nga, fire. Ulitin nyo, 1, 2, 3, go. Di ba? Social, fire. Dapat fire lang yan, no? Sabihin mo ulit, fire.
Oh, may sosyalan mo pa, fire. Oh, di ba? Pag-uwi mo sa bahay, Nay, malakas ang fire. Sa gasol. Saan galing to? Kasi po, medyo malakas yung fire. Baka masunog. Sunog. Diba? Diba yun? You worship, pero parang walang fire. You show up. Nakikita ka naman, pero parang walang power. Maybe the problem is not kulang sa effort, baka kulang sa empowerment of the Holy Spirit. Kasi sabi ng verse natin, you shall receive power. Not when you try harder, not when you do better, but when the Holy Spirit, when the Holy Ghost comes. No, marami sa ating nagpipilit, ginagalingan naman, ginagawa ang lahat pero parang kulang. Pero hintayin natin dumating, bumaba ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. So today, mamaya meron na naman tayong altar call. Ang altar call yung pagtawag. Diba? Yung para bang nandyan ka pero hindi ka mapakali, kailangan mong lumapit. At nawa, ganun ang gawin mo ngayong hapon. Pero sana hindi ka lalapit para lang masabi na lumapit kasi may, ano mo yun? Merit. Pero lalapit ka kasi lalapit ka para mapuno ka ng Holy Spirit. Kung ikaw yan, palakpakan mo ang Panginoon. Alright? And let's have a real talk here. Maraming Christian ngayon, saved, niligtas, pero very dry. Active naman, pero very empty. Present, nasa church, pero powerless. No? Nasa church, pwede ka nasa church, pwede kang nandito sa youth camp, pwedeng sumasabay ka sa worship. Diba? Ito mangyayari sa inyo. Alam niyo yung mga pinapatugtog? Pag mag-isa na lang kayo, sasayaw kayo mag-isa. Diba? Yung sa Korean, ano yan? Pag narinig nyo yan, hanggang pagtulog nyo. Diba? Magugulatan nanay mo. Diba? Lahat no nangyari dito sa camp, whether yung kanta, whether yung iyak, yung sayaw, yung pagyayakapan, sino rito kinikilig ka pag tumutunog yung yung collage? Ay, kakayakap din ako. Meron ba rito? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang aamin. Lahat yun, i-appreciate nyo after ng camp. Okay? Pero ito maganda, no, dadating ang kapangyarihan ng Diyos at mas lalo natin ma-appreciate. No? Ang sabi, pwedeng nasa church, pwedeng nasa camp, sumasabay sa worship, pero magkakaproblema tayo kung hindi ka filled ng Holy Ghost. Sabi ni A.W. Tozer, if the Holy Spirit was withdrawn from the church today, most of us, or most of what we do would go on. Okay? Nakakalungkot. Ano ibig sabihin yan? English kasi. Nakakalungkot na parang kaya natin gawin ang church kahit wala na ang Holy Spirit or Holy Ghost na kumikilos sa atin. Church now becomes a club. A church now becomes institution. You need to go to school. You need to go. Parang ganun na lang ang church. Pero hindi mo na nararamdaman yung joy na binibigay sa pagdalo mo sa church. Okay? Let me give you the big idea this afternoon. Ang sabi, ganito, ang pagiging filled by the Holy Ghost or filled by the Holy Spirit ay dapat hindi lang emotion. Ito ay relasyon. Sabi mo nga, relasyon. Sabi mo, ready ka na ba? Okay? Relasyon, pananatili, okay, or pag-i-stay, at of course, power or kapangyarihan. Let me share to you tonight, this afternoon, nasanay akong tonight, the three realities of being filled by the Holy Ghost. Tatlong katotohanan na ikaw daw ay pupunuin, okay, ng banal na Espiritu. Dapat mong tandaan na number one, the Holy Ghost is a person, not a vibe. Ang word ko dyan ay form. Na ibig sabihin, ang banal na Espiritu, yung Holy Spirit, okay, ay isang persona. Pag sinabi nating persona, pwede nating mahawakan, pwede natin siyang maramdaman, meron siyang iniisip,
Okay, meron siyang kalooban at patuloy siyang kumikilos sa atin kung hahayaan mo siyang patuloy kang baguhin at palakasin ng banal na Espiritu. Sabihin mo nga, He is a person. Not just only a vibe. Okay ang saya rito, ang ganda, good vibes lang. No, He is a person. May nabasa akong libro, okay, na ang banal na Espiritu daw ay mas totoo pa. Okay? Or mas real pa na ikaw bilang totoong tao. Ganon daw ang banal na Espiritu. Alright? Dapat pinangungunahan ka niya, ginagabayan ka niya, pinapalakas ka niya. And that is the Holy Spirit. Sabi ng verse na ito, can you flash that? Sabi John 14:16-17, and I will pray the Father, sabi ni Jesus, and He will give you another helper. Ang sinasabi ni Jesus, John 14 to, kinakausap niya mga disciples, sabi, kakausapin ko ang Ama or mananalangin ako sa Ama na ipadala ang another helper. Sabihin nyo nga, helper. Ibig sabihin, makakatulong, makakasama ninyo. Kasi po, at this time, sinasabi na ni Jesus, dadating ang puntos na hindi nyo na ako makakasama, dadating ang panahon, okay, na hindi na tayo magkakasama sa camp. Kasi ako ay mamamatay na at pupunta sa Ama, pero huwag kayong mag-alala. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Okay? Ipapadala ng Diyos Ama ang another helper. At sabi, He may abide with you forever. Sasamahan ka. Okay? Kasi siyang espiritu ng katotohanan. Ang mundong ito ay kailanman hindi siya matatanggap. Hindi siya mararamdaman. Hindi siya makikita. Pero ito maganda. Ikaw, nagmamahal sa Diyos, ikaw na disciple ni Lord, maiintindihan mo siya, makikilala mo siya, mare-recognize mo siya. Diba? For He dwells with you and will be in you. Okay? Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay mananatili sa inyo magpakailanman. Okay? Pagkat ang Holy Spirit ay nasa puso mo, nasa buhay mo. Can I hear amen? Bilisan lang natin, sa Old Testament, yung mga naunang tao, yung mga Bible characters sa Old Testament, okay? Hindi lahat ay pinangungunahan ng banal na Espiritu or ang Espiritu ng Diyos. 3 bagay lang. Okay? Sabihin nyo nga 3, taas nyo nga. Ganyan. Tapos sa kabilog, Yan, 3. Okay, huwag kayong mag-alala, wala tayong gagawin ngayon. Alright? 3. Okay? Kinakausap ng Diyos, okay, ang 3 tao lamang sa panahon ng Old Testament. Okay? Ano una? Priest. Sabihin nyo nga, priest. Okay, yung mga pumapasok sa templo, doon kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Priest. Okay? Next, okay, in random naman to, prophets, di ba? Yung mga propeta ng Diyos, sila Haggai, sila Isaiah, di ba? Pag propeta ka, kumikilos ang Diyos sa'yo, ang Espiritu ng Diyos, kinakausap ka. Okay? Ano na uli? Sino na yung dalawa? Priest, prophet, at pangatlo, kings. Kung ikaw ay hari, for example, si King Saul, hari siya, automatic, bababa ang banal na Espiritu sa kanya, pangungunahan siya. Si King David, ganun din. So, ilan lang ang binababaan, ginagabayan ng Holy Spirit sa Old Testament? Prophet, priest, and kings. Pero maganda, pagdating sa New Testament, including us, okay? Nung araw sa Old Testament, okay, parang may bilang lang. Pag sumablay ka, iiwanan ka ng Holy Spirit. That is why, kahit si David, shepherd pa lang siya, okay, yung Espiritu ng Diyos ay nasa kanya na, may Espiritu siya kasi magiging next na hari siya, okay, ng Israel, pero si King Saul,
umalis na ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Okay? Nung nagkasala si David, the same prayer. Ang prayer niya sa Psalm 51, sabi niya, "Take not thy Holy Spirit from me." Lord, wag mo pong alisin sa akin ang banal na Espiritu. Kasi nung Old Testament, may pagkakataon na umaalis ang Espiritu ng Diyos kahit gaano ka pa. Whether you are a prophet, priest, or king. Pero ito ang sabi ng Panginoon sa mga disciples, aalis ako, bababa ang banal na Espiritu, at mananahan sa bawat isa sa inyo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. What a great privilege to be a Christian nowadays. Dito sa New Testament, kasama tayo doon na ang banal na Espiritu ay mananahan sa atin. First point na sinasabi natin, that the Holy Spirit or the Holy Ghost is a person. Sabihin mo nga, He is a person. And the word helper na ginamit ay parakletos, a comforter, an advocate, the one who stands with you. Ibig sabihin, ganito pababayaan, para itong attorney mo, para itong si Big Brother, para itong bodyguard mo. At siya din yung, di ba? Lord, nasasaktan ako. Siya din yung magpapalakas sa'yo. So tandaan mo, the Holy Spirit is not an it, but He is a He. Hindi ko na masyado explain, pero may mga religions na pinaniniwalaan, He is just a force. Pero dito po sa Woel, okay, whether Woel Iba, Woel Palawig, at sa mga mabubuksan pang Woel, ang pinaniniwalaan natin, the Holy Spirit is a person. Sabi mo nga, He is a person. Okay? Kung titingnan natin yung mga verses na yan, okay? Yan. Ulitin ko uli. Alright? Okay? Tinignan ko. Sabi and I will pray to the Father and He, okay? Of course, yung Father yon, and He will give you another helper. Okay? At ang paggagamit sa Holy Spirit, eto na. Simulan ko na. That He may abide with you forever. Hindi po ginamit yung word na eat. Sabihin nyo nga, He. Okay? Hindi ginamit yung eat. Di ba? Hindi ginamit yung kumain. Ka na ba? Hirap magpatawa. Di ba? Di ba? By the way, nagkaon ka na. Di ba? Ano yan? Parang nauso yan eh. Ayun, nagkaon ka na, love? Di ba? Ito yung hindi eat. Alright? Hindi siya bagay, but He is a person. Okay? Because it neither sees Him. Talking about the Holy Ghost. Him ang ginamit. Sumunod, nor knows Him uli. But you know Him. Ulit. For He dwells with you and will be in you. So sabi ng isang religion, hindi raw siya person. He is just a thing. He is just a force. Pero dito pa lang sa verse na ito, 2 verses na pinakita ko sa inyo, talking about the Holy Spirit, ilang beses ginamit yung He and Him. Na ang ibig sabihin, isa po siyang person. Okay? Alam na natin to, di ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay? And we believe in one God in 3 persons. Okay? Hindi tayo, tatlo siguro ang Diyos nyo. Diyos Ama. Okay? Yung iba nga, 4 pa yung Diyos eh. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa iba naman, pati yung Diyos ko. Ang 4. Ang hirap talaga magpatawa rito. Okay? Tingnan mo yung nanay mo, di ba? Ay, Diyos ko. Hindi naman kasama yun. Di ba? Ang hirap talaga magpatawa.
Bawal daw mag-joke. Pero alam niyo bang apat ang Diyos? Narinig niyo na to? Papatunayan natin. Anong sabi sa John 3:16? For God. Oh, for God. Hirap naman. Okay ba? Okay ba? Habay ba? Habay? Oh, wag niyong yan ha. Baka pag-uwi niyo. Nay, may bago akong trivia sa iyo. Apat ang Diyos. Nasaan? John 3:16. For God. Ay, sorry kasi yung mga jokes ko pang matalino eh. Dumaming matalino. Ba? Sir, ako pa matalino ako. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Ito, pag-uwi niya pa, mahalala niya yan eh. Naglo-loading pa ba? Hindi, tumawa na. Alright? So, ang sinasabi rito, hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa tatlong persona. And when you are studying your theology, pag sinabing person, it doesn't mean a person. A person, kagaya ng katabi mo, o ako, but it could also mean spirit. Person can also mean a spirit. Alright? Are you getting this? So, ang Holy Spirit is a person. Okay? Eto. Meron siyang kaisipan, Romans 8:27, di na natin bubuksan ang ating Bible. Meron din siyang emotions, Ephesians chapter 4 verse 30. Akala mo ikaw lang may emotion. Meron din siya nararamdaman. May time din na nalulungkot siya para sa'yo. Diba? Akala ko magtutuloy-tuloy ka, kakusapin ka ng Holy Spirit, akala ko magtutuloy-tuloy ka. Pero bakit sumablay ka? Nalulungkot din ng Holy Spirit. May emotions din siya. Okay? At meron din siyang will or kalooban. 1 Corinthians 12:11. Tandaan natin ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, hindi siya yung pag nararamdaman mo, ay, may goosebumps. Andito si Holy Spirit. Hindi lang siya yon. O hindi siya yon. Or naiiyak ka dahil sa background music. Or dahil emotional high ka. Pero itong gusto kong sabihin, siya ay person na pwede mo makilala. Sabi mo sa katabi mo, pwede mo siyang makilala. Ito po ang realidad. You can't be filled by someone you don't recognize as a person. Hindi ka pwedeng mapuno kung ang pakiramdam mo, ang Holy Spirit, ay isang, alam mo yun, bagay lang. But you need to recognize the personhood of the Holy Spirit. Maraming kabataan ngayon naghahabol ng feeling pero hindi hinahanap ang person. Okay? Pagdating sa Holy Spirit, kilala mo ba siya o nararamdaman mo lang siya? May relationship ka ba sa Holy Spirit or na-experience mo lang siya? And today I pray maramdaman mo ang presence ng Holy Spirit. Hindi siya malayo sa'yo. Hindi siya isang konsepto lang. Ito mangyayari sa atin, bago ka umuwi ngayong araw na ito, magiging totoo siya sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabay-sabay nating isigaw ang makikita natin sa screen. 1, 2, 3, go! Holy Spirit! And when you're saying that, magpapakilala sa atin ang banal na Espiritu. Tandaan mo to ha, you cannot feel by someone you treat something. Diba? Hindi ka pwedeng mapuno kung ang tingin mo lang sa kanya ay isang bagay. Isang bagay na pagkailangan mo lang. Isang bagay. Kung natutuloy doon. Pangalawa, ang sabi, the Holy Ghost permanently fills, not just visits. Ang word I filled, hindi lang siya yung tuwing bibisita lang. Okay? Ba, meron ba pumunta sa bahay nyo na pagka ayoko na nga pumunta yan na eh. Bakit? Binibisita lang ako niyan. Ba? Huwag mo na ituro yung katabi mo. Alright? The Holy Ghost permanently fills, patuloy tayong pupunuin. Hindi lang siya basta dadaan lang o tatambay-tambay lang, kundi mananatili siya sa atin. Ephesians chapter 5 verse 18, ang sabi, okay,
Basahin natin. 1, 2, 3, go. Which leads to debauchery instead. Talking about, no, wag ka nang uminom, wag ka nang maglasing. Okay, paano ba nalalasing ang isang tao? Nalasing. Gumagano'n pa yung katabi mo na eh. Diba? Paano ba nalalasing ang isang tao? Ayaw pa niyan tumingin. Baka matanong ako ni Pastor. Ay, aamin ka ba? Umiinom ka ba? Ayun, ito, mami na umiinom. Kanina, lalo na, di ba? Tubig. Oh, amen. Alright? Lahat naman tayo umiinom, di ba? Okay? Yan tuloy, may nahuli ako. Hindi, joke lang. What we're saying, paano nalalasing ang isang tao? Kapag pag uminom, of course, at pag nalalagyan, pag napupuno. At dahil Kristiyano ka na ngayon, hindi ka na dapat napupuno ng alak. Dapat napupuno ka na ng banal na Espiritu ng Diyos. Palakpakan mo ang Panginoon. Diba? Ang sabi, ito maganda sa Holy Spirit, kung hahayaan mo lang siya, kaya kanyang punuin ngayon. Diba? Okay, tanong na mabilis. Bakit kaya umiinom yung kabataan na tulad mo? Para makalimot. Kasi, Pastor, may mahal na siyang iba. Pastor, kasi nasyakit na. So, iinom para makalimot. Paano pag wala na yung tama ng alak? Ano mangyayari? Naaalala mo siya. Di ka na niya mahal, mini-message mo pang nagkaon ka na. Eto mahirap. Akala mo kayo na yung pala, hindi. Wala pala talaga. Yun ang mas masakit. Yung sabihin mong, ay, anon pa lang kami niya, 1 month. Nung tinanong, anong 1 month? Hindi naging tayo. Kaya umiinom yan para makalimot. Pero ang tanong, nakalimot ka bang talaga? So, nalalasing ang isang tao kasi meron siyang pinupuno inside. Ang sabi, do not get drunk on wine, but, panging word but be drunk with the Holy Spirit. No? Ano yun? Maglalasing ng banal na Espiritu. Ang sinasabi lang, punuin ka. Banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi, the word is be filled with the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19, ang sabi, do you not know that your bodies, okay, that your bodies o yung katawan natin ay templo ng banal na Espiritu who is in you, whom you have received from God, and you are not on your own. Sa sandaling tanggapin mo si Lord, sa sandaling mahal mo ang Panginoon. Ang sabi, yung katawan na yan ay hindi mo na katawan. The same thing na yung buhay mo ay hindi mo na buhay ngayon. Kundi kay Kristo na. Ang buhay natin ay sa Holy Spirit na, o katawan natin ay sa Holy Spirit na. Okay? John 14 verse 17, talking about the temple. Ibig sabihin, tahanan, bahay. Ba? Manta ka pa nga bago ka pumunta rito eh. Sabi mo, tahanan mo ako, di magbaba. Walang tugtog eh, walang tugtog. Oo. Diba? Pag sinabing bahay, gusto mo nandun ka lagi.
Gusto mo doon mamalagi. Ang sabi, ang Holy Spirit ay nananahan sa'yo. Oh, panay ang love life mo. Panay, mahal niya kaya ako. Pag sumikapan mo, yung banal na Espiritu ay manahan sa'yo. Dahil ang totoo, ang tunay mong tahanan ay nasa Panginoon. Ang sabi, for He dwells with you, John chapter 14 verse 17, and will be in you. And the word dwells there, ang ganda, to abide, to stay, and to remain. Habang ang lahat, iniwan ka na, habang ang lahat, pinangakuan ka, pero sa dulo, wala. Buti pa ang Holy Spirit. Sabi, mananatili ako, mag-i-stay ako. Tayo na. Ako po ay marami ng kinasal at sa Sabado may kakasal. Ang sabi, alam mo, sabi sa bauto, hindi na ako magpapaalam sa'yo. Hindi na yung pagka nagkaiwalay tayo, sasabi ako ng good night, mamimiss kita. Hindi na mangyayari yun. Kasi after ng araw na ito, magkasama na lagi tayo. No more goodbyes kasi katabi na kita. Matulog hanggang habang buhay. Diba? Grabe, nakakakilig. Tapos nilapitan ko, pinagbabatukan ko silang dalawa. Hindi, joke lang. Sabi ko, ganun talaga. Habang sinasabi yun, hindi na ako magpapaalam sa'yo. Hindi na ako mag-goodbye sa'yo. Hindi na kita tatawagan kasi katabi na kita matulog. Hindi niya alam, malakas pala maghilik. Yan, lumayo ka, hindi ako makatulog. See? Paano ka magpapaalam sa isang bagay na lagi mo nang makakasama? Ang mundo, binitawan ka nga. Yung crush mo nga, hindi ka crush. Pero minahal mo din. Sweet ka pa. May love song pa nga kayo together. Sabi mo, dinededicate ko sa kanya. Pero ito masakit. Yung dinededicate mong kanta sa kanya, dinededicate niya pala sa iba. Sakit, na? Pero ito ang good news. Sa Holy Spirit, ikaw ang number 1. Sa Holy Spirit, tahanan mo siya. Kanya, parang tinamaan pag gaganong. Parang dito ang tama talaga eh. Nasalo eh. Ayun, naiyak na siya. Shh. Tahanan mo. Tuloy niyo ang kanta. Okay na, okay na. Mamaya pitik with soft move. Pitikan mo mamaya What we're saying, seryoso na tayo, bawal mag-joke. Okay? Ang mahirap sa atin, gusto lang natin yung pagbisita. Pag Sunday, pag may camp, yes! Pwede mo namang maiuwi yung Holy Spirit. Habang nasa bahay ka, habang naguhugas ka ng plato, habang umiiyak ka, kasama mo kasi hindi ka niya iiwan. Visitations means sandali lang o panandalian. But the habitation is panghabang buhay. Ang reality, hindi lang dapat one-time encounter, kundi dapat indwelling. Hindi lang Sunday experience or camp experience, dapat daily habitation.
Alright? Parang ito, dahil medyo may edad na ako, nagkakasama kami magkakabatch sa Bible School. Grabe, no? Sabi, pag nagsasama-sama tayo, ang saya natin. Para bang ayaw na nating maghiwa-hiwalay. Pero ang totoo, maghihiwa-hiwalay tayo. Pero ang maiiwan na kasama mo, yung pamilya mo, yung tunay mong pamilya. Sabihin, we have friends, barkada, pero pag alis nila, hindi ka tuluyang malulungkot kasi may pamilya ka. And that is the Holy Spirit. Magsialisan man lahat, pwede mo siyang makasama sa habang buhay. Ito maganda, hindi ka ginawa ni God para mag-survive lang or maging alone. Wala nang kakanta ha. May kumanta pa na mala Ann Curtis, nasabi ko lang yung alone ha. Hindi ka ginawa ni God para mag-survive o maging alone. Ginawa ka niya para mag-overflow. Overflowing with the love and the power of the Holy Spirit. And I pray today na lahat ng dry or dryness mawawala na. Yung empty hearts, pupunuin ng Diyos. Yung pagod na pagod, wala na sa sayaw ha? Marirefresh because the Holy Spirit will fill you again with fresh, deep, and overflowing. Pwede ba nating isigaw to? May mga pasigaw tayo sa dulo. 1, 2, 3, go! Sa Tagalog, punuin mo ko, banal na Espiritu. Okay, panghuling pananalita natin, God is not looking for a place to visit, is looking for a life to live in. Kung tatanungin ko kayo, gusto nyo ba binibisita lang kayo ng banal na Espiritu? O gusto nyo, okay, pananahanan kayo ng banal na Espiritu? Pwede ka namang mamili. Pwede kang mamili. Right? Pangatlo, dito tayo magtatapos. The Holy Ghost gives power for a victorious life. And your life will be fueled. Sino dito, no, feeling mo, ako nung bata ako, ganyan feeling ko. Feeling ko, malas ako. Feeling ko, sablay ako. Nung nauso yung kantang Hari ng Sablay. Anong kanta yan? Alam niya ba yan? O hindi niya na naabutan. Ako ang hari ng sablay. Diba? Sabay sa awit ng aking buhay. Kakantayin ko pa yan. Hari ng... Talagang ako yun. Hari. Okay? Alam mo yan, yung konting galaw ko lang. Pag merong babasagin dyan, basag. Okay? May salamin dyan. Tiningnan ko, nabasag. No? Ganun katindi. Right? Nung nagsimula ako, nung ako ay 6 years old, namatay yung nanay ko, di ba? Malas talaga. Okay? Dati kaming mayaman, dati okay yung buhay namin, pero dahil namatay yung nanay ko, bagsak lahat. Okay? At natuto kaming makisama sa mga tiyahin namin. Dumadating sa point, dahil hindi naman kami tunay na anak, nakikisama ka lang. Bago ako pumasok sa school, kailangan naguhugas ako ng plato at wala silang pakialam kung ako'y malilate sa klase. Basta kailangan malinis ang lababo. Sino rito, kahit madumi ang lababo nyo, dahil anak ka, pwede ka pa rin pumasok sa school. Anak, sige, late ka na. Huwag ka na maghugas ng plato. Ako nang bahala. Nanay yun eh. Pag may marumi kang damit, ako na maglalaba. Sa amin, hindi. Bata pa lang kami. Maybe ganitong edad, kailangan ikaw na maglalabas sa sarili mo, ikaw na magluluto, di ako na. Lahat, ako na. Ba? Kailangan bago mag-aral, kahit malate ka, kailangan nakahugas ang plato. That is why, ang pinaka-paborito kong gawin, maghugas ng plato. Di ako natutulog hanggat may maruming plato. Kasi mula pagkabata ang isip ko, last ko na sa bahay na yon pag hindi ako naghugas ng plato. Kasi palalayasin na ako. Kasi ang tamad ko. Kasi hindi ako worthy na papasukin sa bahay na yon. That is why hugas ako ng hugas ng plato. Sobrang sipag ko. Pati kapitbahay namin na maruming plato, kinukuha ko. Sobrang sipag. At tuwan-tuwa ang misis ko, walang maruming plato. Pero it came doon sa trauma. Pag hindi ako naglinis ng bahay, hindi ako naghugas.
last ko na sa bahay na yun. Para lang mabuhay, para lang kumain, para lang makapag-aral. At sa tuwing lilipat ako sa mga tiyatiyahin ko, may nangyayaring hindi maganda. At sasabihin nila sa akin, uy, naoperahan yung uncle mo, hindi ka muna mag-aaral ha. Lipat ako dun sa kabila. Sige, pag-aaralin ka namin. Nanganak naman yung tita ko. Ay, kasi sa next time ka na lang mag-aral. Ang gagawin mo, ganun ang nangyari sa buhay. Kaya sabi ko, malas talaga ako. Tuwing lilipat ako, hanggang naniwala akong hari ako ng sablay, walang mangyayaring maganda sa akin, di ako makakapag-aral, hindi ko matatapos to. Kasi malas ako. Bakit ko kinukwento sa inyo? Baka meron sa inyo dito. At habang lumalaki ako, mahihain ako. Naramdaman nyo na ba na pati pagpara, hindi nyo magawa kasi nahihiya ka magpara? At dumadating sa point, paglampas mo, kinakabahan ka na, medyo malayo-layo, doon ka palang papara. Naranasan ko yon. Naranasan ko ding, mula umaga, naiihi ako, hindi ako makapagsabing, Ma'am, may I go out? Pag-uwi ko, paglabas ko ng hapon, basa na yung dito ko, umihi na ako sa pantalon ko. Andiyan pa ba kayo? Sobrang mahiyain ako, pero nangyari lahat, ang transformation ng buhay ko nung tinanggap ko si Lord bilang Panginoon tagapagligtas. 19 years old na ako. 19, tinanggap ko si Lord. Nung 20 years old ako, pumasok na ako sa Bible school. Ganon katindi. Bagong Kristiyano. Pero iba ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Some of you, kinakausap ko ngayon, kasi yung iba sa inyo ayaw nang umuwi ng bahay. Kasi back to reality. Pero ngayon, iibahin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, iibahin na ng Diyos. Unang-una siguro, iniba ng Diyos, unang-una yung pananaw sa isip. Na hindi ako kawawa, hindi ako sablay, anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako iiwan ng Diyos. And He will give me power for a victorious life. Acts chapter 1 verse 8, napakaliwanag. Makakatanggap ka ng kapangyarihan pag bumaba ang banal na Espiritu sa iyo. Unang-una niyang tinanggal sa akin, yung hiya. Alright? Alam niyo ba yung hiya? Sa kabayo lang yan. Ano yung hiya? Sa kabayo lang. Dahil ang kabayo ay hiya! Sino pang di tumawa? Pag-uwi niya mamaya madaling araw, doon pa lang yan tatawa. Doon ko naintindihan na ang hiya ay sa kabayo lang. Alright? Tapos noon, hindi ako naniniwalang magandang lalaki ako. Ngayon, hindi na ako papayag pag sinabihan akong hindi ako magandang lalaki. Dahil nawala na yung hiya! Kapal na ngayon. Ay, hindi. Lakas na ng loob. Inisip ko noon, hindi ako makapag-asawa. Parang tinitingnan ko, hindi ako gwapo, hindi ako magandang lalaki. Sobra. Ang gwapo ko kaya. Ang di pumalakpak, demerit. O, diba? Ayun o. Takot niya na lang. O, nagkaon ka na, love? Diba? Ayun, mula noon, inalis niya yung mga bagay na yun, pinalakas ako ng Panginoon. At sabi ko nga sa mga camps, ginamit ako ng Panginoon, ginamit ako ng tagapagsalita. No? Naalala ko yung unang-unang mission ko, nung pumunta kami sa Bacolod. Bible school student ako, di ba? Parang kakatanggap ko kay Lord, nasa Bible school ako. Tapos ang dami kong sinulat sa board kasi tinuruan ko yung mga estudyante. Sumupo ako, tapos tinignan ko yung mga sinulat ko. Tapos nagbalik tanaw ako, sabi. Parang inisip ko, sino kaya nagsulat nito? Ang galing ng mga sinulat niya. Tapos
Sabi ko, galing, talino naman ito. Ang galing pa magsalita niyan. Tapos naisip ko, lahat na nakasulat doon, ako nagsulat. Tapos bigla akong naiyak. Sabi ko, iba talaga si Lord. Iyak ko to eh. Mula nun, gumandang lalaki ng paningin ko sa talino talaga, ang galing. Personal ko yun huwag niyong gagayahin. Kasi ngayon, pag yabang naman niya. Yabang. Hindi, personal yun. Alam niyo bakit? Hindi naman ako magaling eh. Mahihain nga ako sablay nga ako eh. Wala nga naniniwala sa akin eh. Okay? Mga dati pa nga sa point, bigyan nga kitang piso. Maniwala ka lang sa akin kausapin mo ako. Ano mo yun? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, account ka na lang. What we're saying, bubuin ng Diyos, bibigyan kanya ng kapangyarihan. Hindi para itaas ang sarili mo, kundi maging saksi or witness ng Lord. And ang dami ko na rin po napuntahan na mission. Nag-missionary na rin po kami sa Thailand. Nag-aral po ako sa Korea, sa Busan, Korea. Hindi pa uso yung mga zombie noon, nauna na kami maging zombie. Ay, umaga. Ano yung patalikod eh? Diba? Doon kami nag-aral. Dati pag ini-introduce akong speaker, nag-aral ng Master of Divinity from Busan, South Korea. Walang palakpakan. Nung nauso yung Train to Busan, pag ini-invite ako, nagpapalakpakan na at tinitingnan. Tingnan mo nga kung mukhang zombie rin yan. No? Lahat po yun nangyari nung dumating po ang banal na Espiritu sa atin. Pinalakas tayo at sa kapurihan po ng Diyos ginamit tayo. And the word power, sa Greek, ang translation niyan ay dunamis. Sabihin mo sa katabi mo, dunamis. Huwag mo na sabihin sa katabi mo, ikaw, madungis. Hindi yun, Magkatunog lang. Pero dunamis means from the word dynamite, dinamita, explosive, miracle-working power, supernatural ability. Na sa sobrang tindi ng paggagamit sa iyo ng Lord, hindi mo maisip na ikaw pa yun kasi hindi ikaw yun. Ginamit ka lang ng banal na Espiritu. Okay? And maraming beses sa pagkataon sa buhay ko, na-amaze pa rin ako sa paggagamit sa akin ng Lord. Kasi alam ko, yung ako, hindi ko kaya, pero kinakaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ganon din, hindi mo kayang labanan ang kasalanan. Pag-uwi natin, kung sa sarili mo lang, kailangan mo ng power ng Holy Spirit. Filled ka, if-filled ka ng Lord this afternoon, para magbago, tumatag, sabi mo nga, tumatag. Ibig sabihin, marami pang pagsubok na darating, pero dahil pinupuno ka lagi ng Holy Spirit, tatatag ka din at magtagumpay laban sa kasalanan. I pray today, ang Holy Spirit po is a gift. Kailangan mo itong tanggapin para makareceive ka ng power. Power to say no sa sin and temptation. Nasusundan ba ako? Power to walk in purity in this broken generation. Okay? Meron pa kayang mga, sa panahon ngayon, meron pa kayang mga virgin? And I'm not talking sa mga babae lang. Sa mga lalaki kaya, may virgin pa. On this crook and perverse generation. Sa Amerika nga, hindi tinatanong kung virgin ka pa eh. Ang tinatanong, ilan na ang na-abort? O ilang beses ka nang nagpa-abort? Ganun na. At ganun na po ang morality ngayon. Alright? Para bang dahil sa mga barkada, ikaw na lang ang ganun? Ibig sabihin, bibigay ka na rin? Diba? Power to walk in purity in this broken generation. Power to live boldly for Jesus. Alright? Saan ka galing, pre, na wala ka ng 2 days? Ano lang, may pinuntahan. Di mo masabing galing ka ng Wash Youth Camp. Di mo malang masabi, pre, next year meron uli, isama kita.
Or hindi na natin hihintayin yung next year, sama ka sa akin sa church, sa WOL. Diba? Sana maging ganun yung katabi mo. At yun yung gagawin ni Lord. No? Kapalmuks ka na ngayon mag-invite. Kapalmuks ka na, alam mo yun, kahit ano nang sabihin sa'yo, wala ka nang pakialam kasi mas mahal mo si Jesus. Gusto kong sabihin to, dapat hindi na tayo babalik sa dati mong pagkatao at sa dati mong buhay. Palakpakan natin si Lord. At patapos na po tayo. May sisigaw na naman tayo. Alright? May sisigaw na naman tayo. May isisigaw na naman tayo. May isisigaw na naman. Ayan, okay. Sigaw natin. 1, 2, 3, go! Panguling pananalita, the Holy Spirit doesn't just give you goosebumps, but He gives you backbone. And what is backbone? Ito sa likod. Alam niyo bang pag nawala yung backbone, di ka na makakatayo, di ka na makakalakad, lantang gulay ka na. Pero marami sa atin, because of the power of the Holy Spirit, itigas yung likod mo, tatapang ka, lalakas ka, magiging bold ka. Naalala ko nun, parang ganyan lang din ako nun, na umaatin. Lagi sinasabi sa amin ng mga speaker, alam nyo, darating ang panahon at pagkakataon, ikaw, magiging speaker ka rin na kagaya ko. Nung nandun ako, yan na, sama na tingin sa akin. Yung parang ganyan, sabi ko, di ako magiging speaker. Di ako magiging, kung di ka man speaker, magiging kabahagi ka ng camp. Magiging staff ka na, manguhuli ka na ng flag. Gusto ko, para makaganti ako. Ganun ba? Diba? Ako, ganun pa rin. Kasi kilala ko sarili ko. Hindi ko magagawa yun. Pagawakin nga lang ko naman. Maganda. Diba? Nag-iiba ako eh. Oh. Diba? Nag-iiba yung salita ko eh. Ha? Alam mo yun, hindi ko kaya. Pero dumating yung Holy Spirit, hinayaan ko na. Sige Lord, gamitin mo ako. The rest is history. Tama ba? Nagkaon ka na lang. See? At inahamon ko kayo, you will be part of this camp. The next generation, kayo naman ang tatayo. Nakaiyak to. Sino sinabi yun? Pero nangyari ang dapat mangyari kasi hinayaan ko ang banal na Espiritu na kumilos sa akin. Tatayo po tayong lahat. Let me share this. Marami po gustong mapuno. Tingin kayo rito sa akin ha. Gusto, siguro ikaw, no? Gusto mong mapuno, pero feeling mo naman ang dami mong butas. Para ba siyang baso? Or para siyang isang timba na nag-igib ka ng tubig, tapos pagbibitbitin mo siya, di mo nadadala kasi nababawasan ng tubig, kasi may butas. Ano yung mga butas na yon? Minsan yung hidden sin, mga kasalanan na ginagawa sa dilim, kasalanan na hindi alam ng mga magulang mo, mga kapatid mo. It's between you and God. Yun yung parang butas eh. Or pwedeng, hindi ka naman mahihain, pero punong-puno ka naman ng kayabangan. Magaling ako, matalino ako. Tingnan nyo. Sa grupo namin, kung hindi ako, wala yan. Talo yung grupo namin. Yung punong-puno ka naman din ng pride, superiority complex. Or, nasa church ka, but you're living in a compromised life. Gusto ko sabihin sa'yo, God cannot fill you. Or God can fill you, but He will not compete with what you refuse to release. Ano ibig sabihin nito? Kung ayaw mong bitawan, hindi ka mapupuno ng banal na Espiritu. Kung hindi mo sasabihin, Lord,
tulungan mo ko. Lord, kailangan kita. Lord, patawarin mo ko. Lord, ayoko nang balikan ito. Iiwanan ko na lahat dito sa camp, Lord. Pag-uwi sa bahay, gawin mo akong brand new. Palakasin mo ako, punuin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Pero kung ikaw magmamatigas sa harap ng Diyos, kung ikaw sasabihin, ay, hanggang dito lang yan sa camp. Maaring sa inyo, kinakausap kayo ni Lord. Ang sinasabi sa inyo ni Lord, i-break mo na. Or maaring may mga games ka, may mga links ka na sinasabi ni Lord, wag mo nang balikan. Alisin mo na yung apps na yan. Listen to the Holy Spirit. Habang lahat po tayo nakapikit, huwag mong hayaan yung mga butas na yan ay patuloy maging leaks sa'yo. Today, i-release mo lahat-lahat kay Lord. Wala ka nang ititira para mapuspos ka niya at buong-buong maranasan mo siya. Kung pagod ka na, kung empty ka na, kung gusto mo ng real encounter, this is your moment. Campers! Tandaan mo, nilinis ka na ng Panginoon. Hindi ka na dati, patay na ang dating ikaw. And if you want to be filled by the Holy Spirit, habang lahat nakapikit, patuloy mong bitawan ang iyong kasalanan, bitawan ang kontrol ng iyong buhay, bitawan ang double life, at hayaan mong punuin ka ni Lord ngayon. Be filled with the Holy Spirit. Receive His presence now. And this afternoon, we'll pray for fresh fire. Receive it. Fresh oil from the Holy Spirit. Receive it. Fresh power. Receive it. Habang lahat tayo ay nakapikit ang mata, habang ang kamay ay nakataas, worship the Lord. Invite the Holy Spirit and let it overflow. Let it overflow. Hallelujah. Come on, call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Holy Spirit. Invite Him now. Oh, be filled with the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. We'll sing this song. Hallelujah. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I want To be over. Simulan natin. Mula sa simula. There's nothing worth more. 1, 2, 3, go. There's nothing worth more. Hallelujah, campers. Never come close. Kung ikaw gusto mong punuin ka ng banal na Espiritu, You're all living. gusto mong magamit ng Panginoon, gusto mong wag na maging kagaya ng dati, isusuko mo ang lahat kay Lord, magpapagamit ka sa Diyos, gusto mong punuin ka ng banal na Espiritu, pwede ba lumapit ka ngayon? Come on! And we will pray for you na punuin ka ng banal na Espiritu. Come on! Mula sa kinatatayon mo, lapit ka rin sa harap. Hallelujah! Kung kanina ka pa kinakausap ng Diyos, come on! Ito ay para lamang sa mga matatapang. Kung ikaw yan, come on! Thank you, Jesus. Come on. Sa paglapit mo rito, taas mo yung dalawang kamay. Mauhaw ka. Pupunuin ka ng Diyos. Come on. Just like the living water. Kung paano mo gustong uminom, drink from the Holy Spirit. Come on.
Hallelujah. Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. And your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Oh, flood this place and fill the atmosphere. And your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. And your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Oh, flood this place and fill the atmosphere. In your glory, God, is what hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. In your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. And Holy Spirit, you are welcome. Oh, flood this place and fill the atmosphere. In your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. And Holy Spirit, you are welcome. Oh, flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. And Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. In your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. And Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. In your glory, God, is what our hearts long to be overcome. Come on, simulan mong buksan yung mga labi mo. You worship the Lord. Huwag ka lang manatiling nakatayo. You close your eyes. You raise up your hands. Come on! Ngayong araw na to, be willing to receive the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Come on, receive it.
Hallelujah. Can you just raise your hands right now? Come on, receive it. The Spirit of the Lord is in this place. Pura kandara baba baba shikara rakandara baba baba baya kande. Pura bara baba shikara rakandara baba 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 baya kande. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord is empowering you right now. The Lord is giving you courage right now. Pwede ba sa mga oras na to? Come on, you receive it. You receive it, you receive it. Hura kandara baba baba baba. You just open your mouth and allow the Spirit to enable you to speak. Come on, come on, come on, come on. Receive it by faith in Jesus' name. Come on. Hallelujah, 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 hallelujah. Kukandara bashikara kandara na kandara bara baba baba baba. Pura bara shikara bara bara baba 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 baba. Hallelujah. Pura kanda shikara bara baba baba. The Lord is in this place. May binabangon ng Panginoon. Binabangon mula sa malakumunoy na nakaraan. Binabangon mula sa tindi ng kasalanan na tinaahon sa putik ng pagkakamali. The Lord is raising you up. Inaangat ka ng Panginoon. Muli kang tinatayo ng Diyos. May binabalik ang Panginoon sa'yo na matagal mo nang kinalimutan, matagal mo nang sinarahan, but ngayon binubuksan ng Diyos muli sapagkat ikay may dapat gawin, may dapat tugunan at pagkatawag ang Panginoon na matagal mo nang hindi pinapakinggan kahit naririnig mo naman. The Lord is in this place is telling you right now, matagal kitang hinintay sa lugar na to. Matagal na sinasabi sa iyo ng Panginoon na kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mahal ka niya at kailanman di ka niya iiwan at pababayaan. May bubuuin muli ang Diyos. May mga bagay na di na magagawa pero merong mga aayusin at itatama ang Panginoon sa buhay mo. The Lord is in this place. You're not just a kid. You're not because you are young, not because you are young, but the Lord is a good God, a great God. Inaangat ng Panginoon at may pinapagawa ang Panginoon sa iyo. And today, hindi takot mo ang magpapahinto sa iyo. Hindi ang edad mo ang magpapahinto sa iyo. Hindi ang nakaraan mo ang magpapahinto sa iyo. Si Lord ang magiging dahilan para magpatuloy ka. And right now, I want you to receive it. Piniprepare ka ng Panginoon to be a leader of the multitude. Piniprepare ka ni Lord para magbukas ng pintuan or maging dahilan para magbukas ng pintuan to share the gospel sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa campus mo. The Lord is here
and affirming to you, anak, may kaya kang gawin higit sa ginagawa mo ngayon. May kaya ka pang gawin higit sa pinapagawa sa iyo ng Diyos. Come on, just receive it right now. Hindi ko alam, hindi kita kilala, pero may pinapagawa sa iyo si Lord. May sinasabi ang Panginoon, kailangan iwanan, masakit at mahirap. Mahirap bitawan. Pero the moment na binitawan, there is always a breakthrough na magaganap sa pamilya mo na matagal mo nang inaasam. Kailangan bitawan hindi para saktan. Bibitawan sapagkat may magandang bagay na binibigay ang Diyos sa iyo. I saw a young man standing in the front of the crowd and preaching the gospel. And there's a lot of people, a lot of young people responding to the word of God, responding to the message of the Lord because of that young man. I don't know who you are, but this message is for you, says the Lord. May pamilyang matagal nang gustong mabuo, pero maniwala ka, si Lord ang magiging dahilan ng lahat ng bagay sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. If it's that you, I want you to receive it. I want you to stand on it. Panindigan mo yon, lakaran mo yon, at pasalamatan mo ang Panginoon. Come on, just thank the Lord. Simulan mong pasalamatan si Lord sa buhay mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa ginawa mo, sa gagawin mo pa sa buhay namin. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, sa iyo po lahat ng pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Praise God. Sige po. Sige, okay na yan. Ayan. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang banal na salita. So, kanina pa po kumikilos ang ating Panginoon sa puso ng bawat isa. Hindi lang po tayo natuto, pero naranasan din natin ang kanyang presensya through His Holy Spirit. Amen po ba? Amen po ba?